A low-pressure area has been spotted near Mindanao. Let's now get updates from Pag-asa weather forecaster Ana Clauren, who is now on the line. Ana, good morning. Saan ba huling namataan itong LPA na minomonitor ng Pag-asa? Yes, good morning, Ma'am Pauline. And as of 3 a.m. today, yung LPA po natin minomonitor was estimated at around 45 kilometers east-northeast of Dipolog City, Zamboanga del Norte. And it is still embedded along the intertropical convergence zone affecting southern Luzon, Visayas, and Mindanao. Hanggang kailan na makaramdam ng pagulan ang mga kababayan natin dyan sa Mindanao? Yes po, hanggang ngayong araw po nakikita natin na makakaranas po ng mga kalat-kalat o mga scattered na mga pag-ulan, mga pagkidlat at pagkulog itong bahagi po ng Dinagat Islands ngayong araw. Pero yung buong bahagi po ng Visayas, pati na rin yung Mimaropa, Bicol Region, Quezon, Laguna at Rizal ay na-expect po natin na may mga light to moderate to the times heavy na mga pag-ulan po na inaasahan ngayong araw dalangan nitong LPA at ng IPCZ. Ana, ano naman yung chance na maging bagyo itong LPA na minomonitor natin, no? Meron ba? Sa ating pagtaya po ay unlikely o halos hindi po natin ito inaasahan na magiging isang bagyo. And syempre dahil monsoon season, typhoon season na nga, tag-ulan dito sa Pilipinas, may iba pa po ba tayong minomonitor na weather disturbances dito sa pagtatapos ng June, pati na rin po sa July? Yes po, sa kasalukuyan wala naman ho tayo nakikita na posible pong sumunod dito, no? Pero sa ating pagtaya po dahil sa easterlies ngayong araw, makakaranas po ng mga pag-ulan itong bahagi po ng Aurora at Quirino at pero dito po sa ating bansa o sa ibang bahagi pa po ng ating bansa ay wala naman na po tayong namomonitor na iba pang weather systems na posible po magdulot na malawak ang mga pag-ulan hanggang sa katapusan ng June. Ayan, maraming salamat muli, Pag-asa weather forecaster Ana Clauren.